Good afternoon. Welcome back to my channel. We are here at Villa Perdobo, Bohol. In today's video guys, we will listen to the word of God that will be brought to us by Pastor Von Taitsu Palero, entitled Peace That Surpasses All. If you want to have peace in your life guys, you need to have Christ to be in your life. For the full message of this message, please watch this video by Pastor Von Taitsu Palero now. Hallelujah. Greater things are yet to come. Greater things are yet to be done in this church. Hallelujah. Thank you, God. Ingna imong tapad. Manindog tabi, magkumusta ay tabi. Hinto kumusta og lima. Lima syaro. Anindot pa minawon ang Kristohanon kun maghinigugmaay. Di magnilibakay, di magsinong bagay, kundi magdinasigan. Kung nakay problema, kung wala kay kwarta, dili mabalaka. Kay masod pas Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Hallelujah! Salamat sa Ginoo. Ako magpasalamat sa Diyos Ginoo no sa kusog na gihatag niya. Pasensyahe akong kahimtang ron ha. Kay medyo loaded akong ilong. Kaya ako ang fruit gilo kayo. So magtulong si mana na ni, pero salamat sa Ginoo sa kusog. No? Sa pito sa among schedule ron, salamat ko sa Ginoo kaya wa gyud no kalimting Ginoo nga Lord bisan nasa ko padong na ikaw mag-uban ka nako. Salamat sa Ginoo. So let's continue sa ato ang this second Sunday no nga atong theme karong Domingo is peace that surpasses all. Unsa man yung peace? Lain na pa rin pasabot ng peace basta sa Pilipino kaya nabasamin kang peace daghang meaning. No? Pwede po kamo gamit og isda, peace. Pwede sa kamo gamit og dagway, peace. No, daghang nigmuan ng peace. Dinala ko i-mention itong mga negative. For peace, kalinaw na may sumpay that surpasses all. Napapay makasurpass sa peace. Ison, hindi na imong tapad. Naapa ba? Naapa. No? Ang gugmas Ginoo. Hallelujah. Let's all stand as we read the text for this Sunday. The book of Philippians chapter 4 verse 7. Let's all read together. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Christ Jesus. Heavenly Father, thank you for this day that you have given us, oh God. Thank you for the reminders of Father God, that above all, oh Father God, you are the only one who can give us peace, oh Father God. Thank you, Father God, for loving us, for caring us, for providing our needs, oh Father God. As we continue, Father God, lend our ears, O Father God, through your word and ponder each word, O Father God. Na ituog sa mong kasing-kasing Ginoo. We give you praise, we give you all the glory in Jesus' name. Amen. Medyo kusok na tayo kaya may feedback. Pwede hinayan ka may lingin. Okay. Wingon at Philippians, sinulat na niya ni Apostol Pablo. Ya, kini bang book of Philippians no kay mao ni pinaka-challenging nga gisuwat ni Paul. Ngano? Sa prisuhan niya gisuwat. Naka-dare si Paul og suwat sa taga-Filipay og encouragement even though nagtingkagol sa prisuhan. Sa atong kahimta makasuwat bakata. Pitos kayo mong, lisod kayo mong kinabuhi, espesyal mo niya, naka-encourage pa ka. Kung imong ikumpara ang sitwasyon sa mga piniriso karon o kaniadto lahi ra gyud kayo.
No? Kapag pagkaon siguro ato mo kung sa'y dagway sa pagkaon. Napay silda kung sa kay dagway. Mura siguro tugaan sa baboy. Yawa na ba yung CR? Arang-arang nararoon kay na yung CR. No? Sa unawa niya mo. Dito ka mo pa-release sa imuhang gibati. Dito ra po ka manimaw. But Paul, nakamanage ang right suwat para sa taga-Pilipay. Mga Philippians. The book of Philippians was written by Apostle Paul while he was in prison despite his difficult situation. Paul wrote a letter filled with joy. Filled with joy nga naman. Atong sutaon nga nung puno sa kalipay si Apostol Pablo sa pagsuwat sa taga-Pilipay. Nga, ungi mong unaw-naon, lisod yan kahimtang. Despite of this difficult situation, Paul wrote a letter filled with joy, encouragement, and faith. He wanted believers in Philippi to return joyful, united, and spiritually strong in times of hardship. Nakadare siya og suwat og encouragement in tulo. Joyful, remain joyful, united, and spiritually strong. Nya sa iyang situation, kung imong hunahon, murag digid makasulti siya unta adto. Pero tungod sa grasyas Ginoo nga gihatag niya, nakasinati siya, wa niya tagda ang iyang pisikal nga sitwasyon dito sa prisuhan, but nagtutok siya sa spiritual at gitagaan siya ang peace sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, pag problema na tas mga bayro nun, murag di na tamahilo na, paningto na tagad ko. Wala yung usahay, wala yung among jokes ni Rachel. Isapot ka no, kay kwarta. Di na gali mahilo na. Pero, nga nung si Paul, nakasulti man nato. Mauta na encourage pa. Nga despite sa atong mga gagian, sa atong kinabuhi, dili ito ta ma-discourage. But we will remain strong, yes, Ginoo. Nga naman, grabe po kapastor, bisag naningan ng ingana ng sitwasyon. Mingingana gihapon, positive gihapon. Of course! Ngano din na imong Ginoo? Di na dato imong Ginoo? Ngano din na imong Ginoo? Di na makahatag ng imong Ginoo kusog sa imong kinabuhi? Maybe one of the reason nga nung gitugot nas Ginoo kay gustos Ginoo nga makagsinurot pa kaniya. Gustos Ginoo nga manawag pa kaniya. Unsa man gilawmon ang imuhang relasyon sa Ginoo. Wala ko sa'yo maka-question ta ba? Nga unfair man ang kinabuhi, Lord, eh? Ako nangalagad ko nimo. Nangalagad ko nimo. Medyo lisod man ang kinabuhi. Lubot itong mga tao nga mga lagad nimo, pwede mga yayas kinabuhi. Ang pangutana, naba sila peace of mind? Naaba sila kalinaw? Nga parehas kalinaw nga na imong sinati karon. Kung imong tandion ang sitwasyon nimo karon dinis kalibutan, kung imong unahuna wala kay kalinaw. Pero kung imo sang i-compare ang imong kinabuhi nga nanaka sa Ginoo nga di nagagunit na ka sa tanang mga promisas Ginoo, ayaw ko ina nga wag gyapon kay peace of mind. Nag-concentrate na magutas kalibutanon. Usahay gani malimtan na natong Ginoo tungod kay daghantang gipangapa sa kalibutan. Mao ni yan gi-encourage ni Paul sa taga-Philippians. Nga magpabilin ka. Joyful, united, and spiritually strong in times of hardship. Paul speak about peace that does not come from the world but from God. Amen.
Peace is beyond human logic and circumstances. It guards the heart and the mind of believers when they stay connected to Christ. Ingay mo tapat, stay connected. Kung ang imong cellphone nagsigig connected ka sa wifi or connected ka sa network kay aron na kay update, kumusta man ang imong spiritual life? Connected pa ba gihapon? Sa puto nagkakaihinay ang connection sa wifi. Sa puton ka kay ang connection sa imong data hinay kaayo. Kumusta man ang connection nimo sa Ginoo? Nawa, ang connection sa Ginoo kay ang wifi hinay. Daghanag na sulting di maayo kay gisapot. Bitaw no, gisulti na ko ni kay ang mga tao karong panahon na mura gihimo na nilang sumpay sa kinabuhi ang cellphone. Di na mahilo na kung way ginagibit-bit nga cellphone. Magbalisa na ang kahimtang kay ang cellphone nawa na misplace. Awayon na ang pares, awayon na ang mga parente o mga loved ones kay tungod kay ang cellphone asa na nabutang. Pero ngano man lagi nga di man mo mangaway sa uban nga nawa ng inyong connection sa Ginoo. That's the question. Nya, moingon ta nga natay kalinaw. My friend, the true makabat ang tinuod nga pagbaton og kalinaw naarang Hesukristo. Amen. Paul wanted the church to understand that true peace is not the absence of problem, but the presence of God. Bisan pa na yung problema kung sa kadaghan, kung wakay Ginoo, wakay kalinaw. Pero ngano man mo mga Kristohanon, nga daghan mo giatubang sa kinabuhi, ningisi pa man mo. Amen. Ngano man? Because of Christ Jesus. Istoryahe. Hindi ko man, di magbalik na po na sa uno. Mubalik mo uno, kung maputol ang inyong connection, that's Ginoo. Hallelujah. He encouraged them to trust God fully, pray continually, and live in Christ so they could experience God's supernatural peace. Bitaw no tinuod bitaw igsoon. Kung ang imong kinabuhi kung imong kinabuhi way Ginoo, daghan kayo kag problema sa kalibutan nga hunahuna nimo din na masulbad. Nagipay ko kuan testimony ni Tilor na. Di man ka na priso. Pero usang largahan ra pag uli, ngisi abot dunggan. That's the peace nga gusto sa Ginoo nga mabaton sa usa ka Kristohanon. Mo nay kalinaw. Di mo sugot ang Ginoo nga ang imong kinabuhi magkalandrakas. Ang pangutana, yun sa nimo pagbaton o kalinaw. Kaya maingon naman ko tao, malinaw naman ko. Pero deep inside, gaaligot-got pa. Pura ba og nagkita kag-away, amigo na mo, sige, amigo na ta, pero pagtalikod, idunggam. Dili nga na ang kalinaw nga gihatag sa Ginoo. Ang kalinaw nga gihatag sa Ginoo naay gugma. Naay gugma igsoon, inay mo tapat naay gugma. Hallelujah. Mona. Para makabaton ka o sa kalinaw sa imong kinabuhi, you must first, peace comes through trusting God. Pagsalig ra gyud sa Ginoo. Bisag unsay mahitabo sa kinabuhi, salig sa Ginoo. Lagi
ingon, oh, gamito na ko kinabuhi. Natilor na. So pagpagikan ko niya dito, gikan pa daw diri, nagtawag na sa Ginoo. Tiyaw mo na, pag-abot dito, madinahugon. Kaya kung pagsugod pa lang dire si Tilor nagsige na panglibak sa iyang kaatbang. Sa imong tanaw madinahugon sa Tilor na. Mudaw gidaw mga ni siya pero ang iyang personal nga kinabuhi dili malinaw. Nga naman, naay kaaligot-got. Naay hatred. Philippians 4:6. Familiar mo ni? Be anxious for nothing, but everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known by God. Ibalik na ito ni. Nga naman, everything by prayer and supplication with thanksgiving. Whether negative, whether positive, nga mahitabo sa itong kinabuhi, there will be prayer here. Kung akong giingon ron sa mga batano. Kaya nga mong topic, doctrinal man, baptism man o communion. Muna akong giingon, whatever happens in your life, kung unsa inyong ginabuhat, isingit gid ang Ginoo. Amen. Kaya aron makabaton mo maturity, spiritual maturity. Kaya kung dili ninyo ginasingit ang Ginoo kanunay sa inyong mga ginabuhat, mabot ang panahon nga di na mo kaila Ginoo kay tuwan mo sa kalibutan. Kaupod na sa itong kinabuhi. Usahay, itong manahon na nag-focus sa di man dautan nga mag-focus sa pamilya. Di yun dautan. Maningkamot ka para sa pamilya. Usahay, masubraan ta, makalimutan sa Ginoo, ayaw. Isingit yung ano na ang Ginoo kung asa mo padung. No? Kung na mo sa trabaho, iniglikod mo sa lamisa before ka mugunit sa pulpin. Paano mo Ginoo? Bisag manglaba ka! Uy, ito mo sa'yo manglaba. Kapoy, uy. Yan lang, inig-was-was landaan man na. Kitang mga idaran, mag-was-was. Kung di maglingkod, magtikok po. Sa inig-isa ka sakit ng lingkod, uy. Yapi lang Ginoo. Samot, magsakay kag motor. Mag-drive kag sakyanan. Mga estudyante, magtuon. Ano ba? Diretso na tuon. Isingit lang Ginoo. Nga naman, kay kung imo nang ginabuhat igsuon sa kanunay, muabot ang challenges sa imong kinabuhi, di ka maratol. Nga naman, naa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Mo na makabaton ka og tinuod nga kalinaw sa imong kinabuhi igsuon. Kung makaingon ka nga, bagyo ra na. Lahi ng mga Pinoy. O lahi man nita mga Pinoy. Problema ra na. Nako'y Ginoo. Amen. Mura magnahinay. Amen. Mura di mo kumbinsin, no? Bitaw, tinod. Unsa ka dako ang imong problema? Kung manawag ka Ginoo, kanang problema dili na dako. Nga naman, your God is so big, so mighty, so big and so mighty. Dako kayo imong Ginoo igsuon. Dato imong Ginoo. Ang imong Ginoo mo ay pinakagamhanan sa tanang gamhanan nga way makalabaw unya magduha-duha ka. Kay di ka makabaton o kalinaw kay ngano mo gitong bayron nun, ngano mo gitong yapas, hindi mo gitong mukuhan igsuon. Basig nakalimot ka, there is nothing impossible with God. Kini magong Ginoo usahay magpatriling. O dili kay usahay most of the time magpatriling. Ngano? Gusto ko na Ginoo nga nagin mo moment ba?
Di ba, kay nung mo, karon kining mga bana nanguyab sa asawa. Gisugot ba mo dayon? Ano? Kini pong asawa mo, patriling-triling po, panguyaban. Isa na sumsun kay di pa manuan. Yan na dyan. Yan, pero sunod na sunod lang na lang. Patriling. Pero man, aron mo hatag pag-effort diha sa iya ha. Osa sa spiritual. Hatag sa effort sa Ginoo. Amen. Nihatag mong effort sa inyong kinabuhi, nihatag mong effort sa inyong pamilya, nihatag mong effort sa inyong mga higala. Yang Ginoo, saan naman? Taken for granted lang. Nga siya may tag-iya sa kanan. Yung saan yung makabaton ng kalinaw. Di ba? Yeah, bukat kaya itong title of peace that surpasses all. Ang peace na gihatag sa Ginoo ninyo, huwag makalabaw. Amen. Oo na, huwag makalabaw ang gihatag ang kalinaw si hatag sa Ginoo ninyo. Huwag niya magduha-duha pata. Diba? Paul teaches that anxiety should be replaced with prayer. Kung na anxiety ka, masa na binisay anxiety? Balisa. Kung balisa kasi mong kinabuhi tungkol sa mga problema. Ampo! Amen. No. Patod pa ni Paul. Anxiety should be replaced with prayer. Trusting God means bringing every worry to Him instead of carrying it alone. Instead nga imo nang gibitbit sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi. Bisan asa ka pa dong ginabitbit nimo kay nagproblema ka. Oy, hangad po sa Ginoo. Oy! Hangad sa Ginoo. Familiar mo sa kanta? Kanta ni Gary Valenciano, masiguro na. Dool ka mo nga gibugatan. Di ba? Aron tagaan mo kamo og kalinaw. Amen. Mo sa itong kantahan? Very late, and come to me, all of you are tired. Lift up your hands. Lord. Lift up your hands. Oh, lift up your hands. Sa title, palandahan. Manawag na ka Ginoo. Kaya kung manawag ka Ginoo na kay, makabatot ka kalinaw. Amen. Kaya kining kalinaw, kining kalinaw nga gihatag sa Ginoo, dili basta-basta nga kalinaw. Amen. Hallelujah. Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete until the days of Jesus Christ. Be confident. Musahay lagi po, sobraan po ta ka-confident, ingon po ta sa bang taon, nabuang naman yung tawanan ni. Dako kay problema, gangising-isi lang. So, may naaan yung tawanan ni. Noong sa manitohanan ni nga, iyang pamilya naglisod na, gagising-isi raman. Kuna nagnabuang. Wa lang sila kahibaw, unsay imong naas, imong dughan, nga nanawag kas Ginoo. Amen. Because God will give you confidence every time you call up to Him and surrender everything that, all the challenges in life you have. Yes, And God will give you rest. Tinood man, take up your cross. Pero kung ikapoy ka, oh, sad. Take up your cross. Yes, that's correct. Take up your cross every day. But if you feel tired, you can put that cross down and call God, Amen. so that God will replenish, fill you again with His grace and love. Amen. Hallelujah. Believers that God is faithful, trusting His work in our lives bring peace even when situations are uncertain. In faith ako tino. Muna ikson. Peace comes through trusting God. When we trust God, then when we fully trust God and surrender our
service in prayer, His peace begins to rule in our hearts. Mo na kung naana kay kung imo nang gisalig sa Ginoo ang imong kinabuhi, ang imong mga worries sa kinabuhi, then there will be peace guarded by Christ. Tungod kay muna point number 2, peace is guarded by Christ. Tungod kay gisalig nimo ang pingan sa Ginoo ng pagsalig nimo. Amen. Dili sa puweras Ginoo ng pagsalig. Yan imong pagsalig sa Ginoo nga gihatag nimo sa Ginoo. Dili na yan sa puweras Ginoo. Bantayan na sa Ginoo. Ang problema raman God, ang Ginoo gabantay sa imong kalinaw sa imong kinabuhi, ikaw mo biya. Ikaw may musimang. For pagbantay po sa imong kagalingon, nga kanang imong gihatag nga pagsalig nimo sa Ginoo, dili makawang. Grabe si Paul. Despite sa iyang mga gagian, iya pa nag-isulti nga you have to be more, i-encourage pa niya ang taga-Pilipay. Di pagnuka na siguro siya, wanay ligo siguro siya, nanimaho na siguro to siyang bahong, masiguro sa baka nga bahong init, yung bahong lanto. Pero ki-encourage niya ang taga-Pilipay. Nga naman, na siya ipi sa iyang kaugalingon, na siya kalinaw, na naibaw siya, nga kung asa siya paingon, mamatay man siya ni kalibutan na, kaibaw siya, asa siya padong. Amen. Kaibaw siya ang kinabuhi ng kalibutan na temporary na. There will be a great reward pag-abot dito sa Amahan. Hallelujah. Peace is guarded by Christ. According to Philippians 4:7. The peace of God will guard you, your heart and minds through Christ Jesus. Yan mo na. Ginoo may magbantay. Di na mo kinahanglan security guard. No? Kung nga atong mga alahas, atong ipabantayan o gwardiya dito sa sanang pawn shop, kailangan atong pagsalig sa Ginoo, bantayan na niya. Ay lagbiya. Ay lagsimang. Ganun mo si Mama? Because of our doubts. Ang atong pagduha-duha. Inay mo tapat, ayaw pagduha-duha. Ayaw pagduha-duha. Bito? Be, nganong na may peace, nganong na may kalinaw si Jose o si Maria sa pagpanganak ni Jesus Christ? Di ba? Gikan sila, di sa to sila gikan? Padong sila sa Bethlehem. Kay magparehistro. Tungod kay sa kahimtang ni Maria nga buntis. Onya nanoktok og nangitag kapuy-an. Onya kay ang ipangtok-tok nga mga puluyanan kay puno. Sa karon patong panahon na wala ga-wild na. Labi-labi po mo buntis na kung asawa, may mga consider. Dito sa pasungan, ipanganak, ang ato manluwas. Pero na peace of mind ang nanganak. Why? Because nahibaw siya nga kung bisan asa siya padong protektado sila kay naanay na ang promise nga gihatag ang Ginoo nila. Nagyaw-yaw ba suseng nga nanganak sa pasungan? Hindi mo ako naman kabaw na riyoy, hindi mo ako kahit kandeng ne. Wow! They smile. Nagyaw-yaw ba ito mga shepherds pag ato nito kay kung ano diyan man ang ipanganak mo makain mga luluwas? Wow! Because they know nga kung sa diha pagkakita nila nga mo na mangluluwas ilang gihatag ang ilang pagsalig ni Asas Ginoo, ensure na sila wala sila mabalaka. Nga na sa digsoon punta
kung unsay may tabos kinabuhi na may discouragement na tong matagpuan, pika imong kaugalingon na Ginoo igsuon. Kung gibati ka nga gidaog-daog ka, ayaw boss. Kung gibati ka gidaog-daog ka, pika imong kaugalingon na Ginoo igsuon. Di maging mawa, no? Sa tawhano na itong nga natin kalagot. Lagot maging ka. Kasi mapaglagot, ani? Be, sa kamot. Be, tagaan ako 1,000, tagaig 1,000, me. Be, dugay maglimawa, kalagot ni mo si imong bana o imong asawa. Sa mo takalaglain tao. Be, kasi mapaglagot. Pero kana imong paglagot igsuon kaysa pasubrain na nga Lord kuhaan ni salamat po bitaw kay masawa sige ko rebuke-on kay kining usay pero ang wonder na kung sapot-sapot yung maglagot ko paring ko lang talaga nanapog ka nalagi na Ginoo salamat sa Ginoo kay ako yung asawa ngingani bitaw tinuod dili man ang imong binjan sa Ginoo man. May gusto sa Ginoo nga nakay kalinaw. Ang Ginoo, gihawiran na nimong promises Ginoo. Na naghatag na tanan sa Ginoo sa dihang gidawat kaniya, nangalagad kaniya, na tanan. Ayaw lang og hiwi og dalan igsuon. Hallelujah. Philippians 3:20. Asa na? Okay na ba? Mabasa? Ningon siya sa Pilipay. For our citizenship in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. For our citizen in heaven, citizenship. Labi no, Filipino citizen na to, watay laing citizenship. Pero wata kahibaw, duha di atong citizenship. Matod pas kantas victory ba? Tagalangit! Mura magdi mo ganahan mo atong langit. Tagalangit! Hallelujah! Munay saad sa Ginoo. No, nga kumusalig kaniya iyan ang gwardyahan aron ka makabaton ka kalinaw sa kinabuhi kung mag-unsay mahitabo sa kinabuhi igsoon kung mutaliwan makaning kalibutan na naagapon ka citizenship sa langit. Hallelujah! Praise to Jesus Christ. Knowing that we belong to heaven gives us peace. Kung nahibaw na magyug ka nga at kung magitas langit kay mga Kristohanon manta natay Ginoo sa kinabuhi. Lagi tay kalinaw. Pero kung hangtod ro na kay kalinaw igsuon questionan imong kaugalingon. Nakaila bagi ko nimo Lord. Naabag ka sa akong kinabuhi. Kaya kung naagay ka sa Ginoo, naagay kay kalinaw. Na maging problema mo abot sa mong kinabuhi, madako man nagmagamay. Worry ka pero at the end of the day, you will have peace. Say mo hilak sa problema. Wa ka mo hilak sa Ginoo pero gihilakan nimo ang problema. Bali. Instead mo hilak kasi mo problema, hilak na to sa Ginoo. Mamali na tapos mga tao karon. Mas nihilak sila kasi sila pang hilak sila sa problema, kaya dako kay problema, wa sila manawag sino. But everything kung magdiin nga niduol ka sa Ginoo sa tanan mo gidabungat sa imong baba, giinsan nga problema, Lord, you will help me to solve this one. Because you are with me. Because your promises is with me. Because this is your promise. Ayaw sa pabutas punto nga namuiboy kas Ginoo nangalagad ko nimo na bantay ko lang ayoko na ko langit Lord. Ayaw. Lahi ko na. No? Tungod kay gigwartahan sa Ginoo.
Busa, when Christ is the center of our life, His peace guards us no matter what happened around us. Unay, bisan pag ilibak lakas mga katawhan, ilibak lakas mga kaparintingan, pero ikaw na kay Ginoo, makasmile gihapon kanila. Hallelujah. Praise God. Si Hosea, si Mukanaw, ano nakayat pang Hosea, ngayong asawang magsigig pang laki. Ha? Uwak pa'y Ginoo, so siya, wak na. Iinsan na niya, tapos yung asawa rito sa kalayo. Pero katungod niya siya Ginoo, ipakita sa Ginoo nga muna yung mahitabo o ng mga Israelite gahig. Si Daniel, ganun na may peace of mind. Ganun na may kalinaw si Daniel. Despite sa tanang mga pangdaot diha kaniya. Si Esther, ganun na may peace of mind. Napat yun na maginuta sila. Si Moses, ganun na may peace of mind. Nga mga gahi o buo ang mga Israelites. Si David, ganun na may peace of mind. Nga din, gilutos man siya ni King Saul. Grabe. Si Joshua, ganun na may peace of mind. Yan yung una-una, mga dagko, ang ilang pagilahon, mga likon. There's only one answer. It's because of God. To glorify God. Hallelujah. So, itong primero, peace comes through trusting God. Ang ikaduha, peace is guarding by Christ. Tungod kay gigardan nas Ginoo ang imong kalinaw. Then ikatulo, peace is sustained by right thinking. Yes, Lord. Right thinking. Dili wrong thinking. Instead, labayon kag bato. Di ka mabawas og labay og bato. Oh, lapi panuntiyon, lapi uban, bugal-bugalon. Oh, labayag pan, batok. Gahit ang binangkal. Pero sa tinuod, right thinking. Giunsa nimo pag una-una, giunsa nimo pagda ang maong sitwasyon sa imong kinabuhi. Kibaw ka problema. Kibaw kang dakong problema ha. Giunsa nimo paghandol. Manulis ba ka? Mangilad ba ka? Mamakak ba ka? Mangaway ba ka? Or you have to obey God. The right thinking. Hindi ba tao na problema? Matando gamay, grabe yung maglagot. No. Gamay tandog. Liskuha kayo kasuko. Kamantay mo? Kamantay mo tao problemado? Tandog ko no? Di ba kinabalik kayo sa tao? Tandogon mang yun. Di ba kinabalik kayo tandogon? Sa puton. Tandogon. Doon ka di ba? Samot na ning magtiayon. Gamay problema. Lupa to plato. Giunsa man ninyo pag-handle ang situation. Parang makabaton, parang ma-sustain ang kalinaw sa imong kinabuhi. Right thinking. Daghang situation sa itong kinabuhi. No? Sige, una ta sa balay. Sa balay, daghang situation. Finances. Kaduha,
paghandol sa imong pamilya, sa mga anak, sa imong pares. Ikatulo, ang inyong relationship, finances, kasagarang awayan sa balay, kwarta. Mostly, ngano? Tungod kay ang una-una manggod, limited ra ang resources. Ang usa mo ni gusto, di mag-abot, bugno. If you have the right thinking, nga namoy kahadlok sa Ginoo, you have to settle it in godly way. Especially ang emotion. No, tando gamay ang emotion. Aso na yun ang ilong. Pag usa na tandog po, aso pong dunggan. Kapag tagbo, ignite, pak! Huwag magtingganay o busag si mana. Sa iyo tanaw na may kalinaw. Wow. But if you let God deal with your problem, nga inyong iampos Ginoo nga mao ni, then there will be wisdom ihatag sa Ginoo so that you will have peace in your family. Amen. Hallelujah. Philippians 4:8. Whatever things are true, noble, pure, think of these things. Noble, pure. Tinuod ba? Hindi ba kung itong kinaya, dili maginiingon nga permanent? Sa ato na mo ng paghandol, especially kanang atong emotion. Kanang atong emotion, kung atong gidikitan o pride, diha ta maproblema. Di ba? Kaya ba itong emotion na to? Kung mutapot na ganin na si pride, di na siya muos-os, pirmi na siya taas. Unya, kamong duha or members sa family, magtinag-asay mo o pride, kaya punan sa emotion, gubot pas Iraq. But if you will surrender it to God with nobility and humbleness in you, wag yun yung may gubot. Nakahinumdum ko sa ako ang sinyaning iyaan. Siguwag na kayo. Dito ka mao mga sapa. Basta mga apo, mga bata, dito ka mao mga sapa. Naglalis na, nagsinumbagay ng mga bata. Doy, ayaw magsumbagay, doy. Tinin mo na ba, ayaw magsumbagay. Grabe. Then ma-resolve. Pero gani o lunlonsin ka. Di sa mga ikan! Mabuhat magkagis akong ikan! Nagulungan na ka, wapa! Wapa! Maglungag! Ikaw na dahi! Wala na. Gamay na naman yung kuha mo. Kabantay mo sa Judah o Northern o Southern Kingdom. But when you put trust, i-sustain sa Ginoo ang imong malinawong kinabuhi through right thinking. Hallelujah. Paul teaches believers to focus their minds on godly and positive things. Right thinking leads to a peaceful heart. Right thinking. Kung unsay sakto, maoy buhata. Hallelujah. Philippians 2:5. Philippians 2:5. Let this mind be on you which was also in Christ. Kinahanglan na naimo ang right thinking na
sa Ginoo. Nga kinahanglan ka na kay saktong pangunahuna nga sakto. Asa man mo nakabasa nga na except lang atong gi-rebuke ni Jesus Christ dito sa temple. Asa man mo kita nangitag away ang Ginoo. Asa man mo nakabasa nga ang Ginoo nangaway og mga tao. Katong dito sa templo kay di man to pangaway, rebuke man to niya kay gibastos pas mga tao. Having in mind of Christ means choosing humility, obedience, and faith, which leads to lasting peace. Hallelujah. Muna mo ni atong conclusion. Living in God's peace. Hinay mo tapat. Living in God's peace. Malinawon ang imong kinabuhi kung si Kristo maghari sa imong kinabuhi. Malinawon ang imong pamilya kung si Kristo maghari sa imong pamilya. Malinawon ang usa ka lungsod kung si Kristo maghari sa lungsod. Malinawon ang usa ka nasod kung si Kristo maghari sa nasod. But sad to say whether we like it or not, naagoy mo si Mang. Kaya di mo sugot si Taning na magbalipayo ng mga Kristohanon. Nga di mo sugot si Taning nga makabaton ang mga tao o Hesus Kristo sa kinabuhi. Mo nang gilawgaw. Hallelujah. Praise the name of God. Philippians 4:9, and the God of peace will be with you. When believers apply God's word in daily life, God's peace does not only come from Him, it says with Him. Hallelujah. Dili ikuan. Gikan yun niya ang kalinaw. Yata. True peace is not found in comfort. Manahin mo dami ha. Ang tinuod nga kalinaw is not found in comfort, wealth, maniha, wealth or success, but in a close relationship with Christ Jesus. Bisan pag naani mo ang tanang kaptangan sa kalibutan igsuon, kung wala kay Kristo, wala kay kalinaw. Bongbong Marcos, dato naman na presidente na, may kalinaw. Elon Musk, dato naman na, may kalinaw. Pero si Jose o si Maria, nanganak dito sa pasungan. Way hospital, way doktor, way nurse, way higdaanan, pero nga nang malinawon. Because naibaw sila na Jesus is with him. Hallelujah. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Now, challenge na ko ninyo. Choose prayer instead of panic. Faith instead of fear. Christ instead of control. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Choose your prayer instead of panic, no? Faith instead of fear. And my ending statement for you to this day. The peace that surpasses all understanding is available to everyone who fully trust and walk with Jesus Christ. John 14:27, it says there, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled, and do not be afraid, because God is with you. Let's all stand. Hallelujah. Hi guys, we are still here at Villa Perdobo, Bohol.
you have listened to the message of Pastor Juan L. Valero entitled Peace That Surpasses All. If you like this video guys, please like, share, subscribe, click the bell icon for more video updates that I will upload. Bye!